Wala ka yan, pwede mo na makunin. Wala kang action kasi madami paraan. Pag di ka kinamahan, pero di dahil sa chase. Saya na mga batang Sampalo pa. Well, una ay I love you too. Ako po, 10 ng aming mga kasama. 10 ng aming mga kasama. Humingi po ako ng pasensya sa mga nagambala namin ngayong gabi. Pasensya na po kayo. Alam ko, bukas may pasok pang anak nyo. May pasok pa kayo sa trabaho. Wala rin kayong trabaho. Ayaw ko kayo nagagambala, pero dala ng pangangailangan ng sitwasyon. Kaya kung bakit gabi-gabi nagaganap ito, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Magkaganon pa man, ang buong Yormes Choice ay nagpapasalamat sa inyong lahat at kayo'y sumama na mapuyat ngayong gabi. Mga batang Maynila, handa na ba kayo? Bago ko magsimula, matanong ko lang kayo. Gusto kong malaman sa inyo ba talaga nang galing ito? Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Kasi po, nalulungkot ako. May nakapagsabi sa akin kanina na may isa raw interview. Ako po ay muling siningil ng utang na loob. Totoo naman. Gusto ko naman, yung aking mga minamahal na lolo't lola na narito, mga senior citizen, napakinggan niya na nila to. Pero ito yung muli kong sasabihin sa pangkalahatan na nandito. I think napapanahon din na marinig ng general public. Noong ako'y nag-file ng candidacy noong October 8, kasama ang buong grupo, ang unang ginawa sa akin, siningil kagad ako ng utang na loob. Ako naman nagsabi rin, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, sa akin nyo na marinig. Ako, isa sa marami, o baka lahat, ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Naniniwala po ko doon. At salamat sa Diyos at sa mga taong nakasama ko, nakamit ko ang mga tagumpay sa buhay. Ibig sabihin, hindi ko ito nakuha ng mag-isa lang. At bilang pagtanaw ng utang na loob, minabuti kong palambutin ang aking leg at lumingon sa nakaraan sa mga taong nakasama ko noong araw. At kanina nga, may nagpa-interview at sinisingil na naman ako ng utang na loob. Ngayon naman,
kayo na po ang humusga. Malaki po ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Hindi ko yan tinalikdan, hindi ko yan tinalikuran. Sa maliit kong kaparaanan, nilingon ko ng buong buo at tinanaw ko ng taos sa puso ang mga bagay na ginawa sa akin ni Danny Lacuna. At para sa inyong kaalaman, bilang ganti ng utang na loob kay Danny Lacuna, isinaayos ko naman ang kanyang mga anak. Kayo po ang humusga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Tumakbong Liga ng Barangay. Ayaw iboto ng kapwa niya chairman. Maraming chairman po rito, inabot pa yun. Nakiusap ako sa mga chairman. Sige na, pagbigyan na natin. Hindi, suplado eh. Hindi na, alam mo yung mga konting kuskus malungos, huwag na natin intindihin. Tanawin na lang natin si Boss Danny. Nanalo! Makaisa, makadalawa, makatatlo, natapos ang termino bilang presidente ng Liga ng Barangay. Matapos, pinatakbo natin kunsihal. Nanalo. Sumunod, Lay Lacuna. Ayaw din iboto ng mga barangay chairman. Bakit? Suplada. Yun ang sabi nila. Hindi naman ako ang butante nila eh. Yun naman, kinukwento ko lang. Nakiusap akong muli sa mga barangay chairman. Sinosog ako ang sarili ko. Binubunot ko ang mga alas ko sa mga chairman. Manalo lang sila. Mapasaya ko lang si Boss Danny. Nanalo. Makaisa. Makadalawa. Makatatlo. Yung huli, may sakit pa ako. Ito, nandito yung mga chairman sa East Ocean. Nilalagnat ako. Nag-show ako sa GMA 7 bilang host ng tahanang pinakamasaya. Nasarado na. Tinawagan ako ni Lay Lacuna. Boss, pwede ba may patawag sa mga chairman? Kahit yung mga chairman nasa kabila, alam nila to. Sabi ko, ayaw ko na ng politika, retired na ako. Boss, pakisuyo lang, endorso mo lang ako. Nagpunta ako. Harap kayo. Masama ang pakiramdam ko. Tosgas pa ako. Awa ng Diyos. Overwhelmingly nanalo. Ilang Lacuna na? Dennis Lacuna. Nakaupo? Kahit na inireklamo sa akin yung zoning, huwag na tayo magbintang, basta ang alam lang natin. Kasi ayaw kong manira eh. Gusto ko factual na lang.
pagpapasensya nyo na ako, ayoko talagang naninira. Pero gusto ko, kwentahin lang natin yung utang na loob. Kasi wala talagang kabayaran eh. Nakaupo, department head. Ilan na? Asawa ni Ate Honey.